Praise. Bago po tayo mag-start, pag-pray ko na po ulit tayo. Let's pray. Hallelujah, hallelujah. Our dear Heavenly Father, we come to the name of Jesus, Lord God, na panalangin na namin, Lord God. Kung saan ito, Lord God, kung Lord God, mamuna ang sa gawain na ito, Lord God, sa travel hour, Lord God. I pray, Lord God, let the Holy Spirit speak, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, ikaw nga, Lord God. Ang Holy Spirit, Panginoon, ikaw, Lord God, makikita, Panginoon, ngayon, Lord God. Let the Holy Spirit lead, Panginoon, ngayon, Panginoon. Napanalangin ko nga rin, Lord God, Panginoon, ikaw, Lord God, mag-touch, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Bigyan mo sila, Lord God, ng puso, Panginoon, handa, Panginoon, makinig, Lord God. Bigyan mo sila, Lord God, ng itching ears, Lord God. I pray nga, Lord God, let them, Panginoon, not just, Panginoon, a hearer of your word, but a doer, Panginoon, ng iyong mga salita, Lord God, na, Panginoon, matatagpuan sila, Lord God, na nananahan sila, Lord God, nagbababad, Panginoon, sa presensya mo, Lord God. I pray nga, Lord God, na gawin mo sila, Lord God, na prayer addict, na Bible addict, Panginoon, na palagi, Lord God, na makikita, Panginoon, sa presensya mo, Lord God. Ikaw nga, Lord God, ang patuloy, Lord God, na mabigay ko ng victory, Panginoon, sa araw na to, Lord God, sa gawain na to, Lord God. I pray, Lord God, that you will seal this prayer with your blood and the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Ayun nga. Sa parable nga natin, makikita siya sa Book of Luke, Chapter 11. Chapter 11, verse 5 to 13. Next. Yung key verse nga po natin sabi dito, but I tell you this, though he won't do it for friendship's sake, if you keep knocking long enough, he will get up and give you whatever you need because of your shameless persistence. Sabi nga ng persistence nga dito nakalagay. Persistence is defined as a firm or obstinate continuance in a course of action in spite of difficulty or opposition. Yung 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 persistent nga, di ba? Kahit anong mangyari, di ba? We will stay pa rin tayo sa halimbawa ng sa Kristiyano nating pamumuhay, di ba? Pag meron tayong persistence, kapag may persistence tayo, pag meron tayong persistence, diba, magsistay tayo sa next na, sa kay na ay human. Isa nga yun sa halimbawa ng persistent. Mababasa po natin siya sa Matthew 15, verse 21 to 28. Yung summarize ko na lang po. Yung sabi natin, di ba, yung sa OPM din, in-expecting ko yung yung other word po, yung Gentile woman. Parang yung sa kay na ay woman nga po, yung parang nagpiplead yung woman na pagalingin yung Jesus, yung anak niya na may na-possess ng demons. Yun nga, nag-plead yung woman na pagalingin yung anak, yung daughter na. Tapos, diba sabi, walang sinabi si Jesus na any word. Tapos sabi nung, diba pinapaalis nung mga, parang pinapalayas ng mga disciple yung woman. Tapos nag-worship yung woman. Tapos sabi nga ni Jesus, diba, dahil sa persistent niya, diba, pinagaling niya yung daughter niya. Tapos yung tanong nga dito, diba, how can we as persistent in prayer as the woman in the story? Ayun po. Tapos yung tanong din po sa bawat isa, di ba? Kung paano nga tayo magiging persistent katulad ng woman na kahit na pinapaalis tayo, we will stay pa rin sa presensya ni Lord. Tapos, next po. Yan, sabi ni Timothy Keller, sabi niya, the infallible test of a spiritual integrity, Jesus says, is your private prayer life. Yung sabi nga, di ba, sa spiritual na pamumuhay natin, di ba, kapag meron tayong private prayer life, na
kapag kahit anumang shake na mangyari sa atin, di ba, we will stay pa rin sa pananampalataya. Tapos meron tayong mga theologian, yung meron nga silang tinatawag na functional atheism. Yun nga yung sinasabi ng, diba, ng double life. Tapos sabi, yes, they believe that God exists, that He created the heavens and the earth, that the Bible is accurate, but they often live as a functional level as if there is no God. Yun nga yung sa double life. Sabi na maraming ang ganito especially sa loob ng church, di ba? Mula Monday hanggang Saturday, they live in their sinful life back to their basic life, but in Sunday, di ba? Pinupot nila yung mask on nila, yung maskara nila, meron silang maskara. Okay. Kaya kung isa ka sa mga ito, you must repent and turn back to God. Next. Sabi, the Christian life is impossible to live without a consistent and deep commitment to prayer. Diba? Yung you will never end up the race without doing this. Hindi tayo matatapos sa Christian life natin, hindi tayo makakarating sa end kung wala tayong ganito, kung wala tayong consistent, wala tayong pagtutuloy, at wala tayong deep commitment sa prayer. Naalala mo nga yung next one. Madaming nawawala ng mga Kristiyano sa pananampalataya dahil hindi sila committed sa pagde-devotion. Diba? Nung OPM pa lang, diba? Parang kung sino ba naka-attend ng OPM, maintindihan niyo buto. Kaya we must set a holy time unto God na. Kaya yung pagde-devotion, diba? Gaano kahalaga yung pagde-devotion natin? Yung pagde-devotion nga natin, diba? Dapat consistent tayo sa pagde-devotion kasi kahit isang kahit sa paglagpas natin ng devotion, diba? Hindi tayo na-aware, natatangay na pala tayo ng kaaway. Tapos yun nga po yung subpoints. Yung 3W movements. Tapos yung what are we to pray? Why are we to pray? What does God do for us when we pray? Tapos what are we to pray? Yun nga sa verse 11 na, yung bago po yung parable, sinabi nito, once Jesus was in a certain place praying. As he finished, one of his disciples came to him and said, Lord, teach us to pray just as John taught his disciple. Jesus said, this is how you should pray. Father, may your name be kept holy. May your kingdom come soon. Give us each day the food we need, and forgive us our sins as we forgive those who sins against us, and don't let us yield to temptation. Yan nga. Yung sa parang yung sa pagsimula nga po ng shopper, di ba? Bakit tinanong ng mga disciples si Jesus kung paano manalangin. Tapos sabi nga, di ba, nakita nila ng mga disciple because they see Jesus has a great power, great love, great forgiveness, great compassion. He has the ability to speak the truth. In conclusion, next book. Jesus is a man of prayer. Makikita natin po sa gospel books. Basta makikita po natin maraming beses minention sa Bible na nagpipray si Jesus, diba? Kaya tayo sa Kristiyano pamumuhay natin that we must pray like Jesus. Next po. Yung sa what are we to pray? Sa verse 11, yan po yung sa verse 11, verse 5 to 8. Diyan po nagsimula yung parable. Then sabi, then he tells a parable. Yung sabi, then teaching them more about prayer, he used this story. Suppose you went to a
bother me, but the door is locked for the night, and my family and I are all in bed. I can't help you, but I tell you this. Though he won't do it for Friendship's Day, if you keep knocking long enough, he will get up and give you whatever you need because of your shameless persistence. Diba? Yung ganun po talaga kahalaga yung shameless persistence. Bibigyan ko lang po kayo ng background. Doon pa rin. Yung background nga po na sa time ni Jesus, there's a strong culture of hospitality. Meron din po sa iba yung nag-knock yung friend niya, pumatok sa kapitbahay, diba sabi, kapag tayo nga, diba, kapag may tumatok sa pintuan niya ng madaling araw, anong maiisip mo? Maisip natin, hala, aswang. Diba? Pero dun nga sa parable, sinabi, yung kapitbahay, nang hingi pa ng pagkain kasi may bumisita na kaibigan. Yung sa time nga ni Jesus, background din po. Sa time ni Jesus, in that time pala, travelers, they're traveling inconvenience time to avoid the heat of the sun. Kaya pala nagbisita yung friend ng kapitbahay. Yung kapitbahay, basta yung friend po ng kapitbahay. Kaya po bumisita ng ganong oras, mga 3 o'clock, mga ganong po, mga madaling araw. Kasi, iniiwasan po pala nila yung init ng araw. Paano po kaya sa time natin ngayon? Kung ngayong time ginawa yun, paano nasunog? Sunog na yung balat. Next. Ayan nga. Makikita natin yung lesson dito na prayer is not an act of annoying God until we get His attention. Diba? But our job is to persevere. Diba? Perseverance and persistence is a mystery of faith. Hindi man natin maintindihan, pero sinabi ni Lord, diba? Walan to me and I will show you great and mighty things which you didn't know. Sinabi nga, diba? Tinawag tayo, yung prayer nga, hindi ito yung parang insin natin yung Diyos, kundi ito yung way para mag-persevere tayo. Tapos sabi, minsan nga hindi sumasagot si Lord sa mga prayer. Actually, nasagot siya but in a different way. Diba? Tapos, we are to persevere kasi as we persistent and persevering, ang puso natin ay nababago. Yung mga motives natin nababago. Then suddenly, hindi na tayo nananalangin para sa sarili natin. Hindi na tayo nananalangin para sa mga kailangan natin pang sarili. But we're praying more in the line with the will of God. Tapos, diba? Dapat na maging thankful tayo kasi aren't we glad na hindi sumasagot minsan si Lord sa mga prayer natin kasi binibigyan niya tayo ng attitude na maging patient. Tapos, we must thankful kasi God is giving us an patient attitude. Next one. Ayan. Actually, ginawa ko lang po. Kung tama po yung grammar. Ayan. Prayer is not circumstantial, but prayer is essential. Diba? Sabi na, yung prayer nga, hindi to yung parang, yun nga yung kapag kailangan nananalangin ka lang kasi may kailangan ka. Parang yung sa worthy na. Worthy pong song na gano'n. Tapos, nagsasorry siya kasi daw po. Nag-prepare siya na kasi may kailangan lang siya. Tapos, diba, yung prayer is essential, diba? Prayer is powerful. Diba? Actually, hindi natin yung prayer, malawak yung meaning ng prayer, pero hindi natin makakomprehend yung prayer without the Holy Spirit. Yun. The man, next po. Yun nga, diba, sabi dun sa parable, the man confessed that he doesn't have
Yun nga, sabi no, prayer is confessing our deadness na. Yung prayer natin, di ba, na kinoconfess din natin yung deadness natin. Sabi, hindi ito yung inuutusan natin si Lord kung anong gusto natin, but it's relating to God as we truly lost, dead, poor, and needy, di ba? Without the Lord, we are nothing. That's next. Yeah. Prayer isn't about getting God to do what we want, but a means of relating to God as we truly are. And nga that we will know when we pray, we are found alive, rich, and full. Diba? Kapag nananalangin nga tayo, diba? Mararamdaman natin yung fullness, yung satisfaction na mabuhay tayo sa Panginoon. Thus, the more we pray nga, nasi-shape tayo into His likeness. Next. Thus, yan nga, sa verse 9 po, yan sabi, knocking is the way of life. Naalala ko nga ba yung parang preaching po ni Pastor, nung Passover, sinabi po doon na Jesus is the door. Parang, kasi po nung nag-preach ko si Pastor, nagawa po ako na, tapos biglang nag-connect. Tapos, yun nga sa parable ba, the bread He needs is the life of God, which is the Word of God. Yung sinabi doon sa parable kanina na, di ba nanghingi yung friend niya ng 3 loaves of, yung neighbor pala ng 3 loaves of bread para sa kaibigan niya. Yun nga yung bread na, di ba, which symbolize the Word of God na ganun ka-importante yung Word of God sa mga buhay natin. Sabi, and by coming at midnight, in a convenient time, He is confessing that He is shamelessly confessing, I have nothing. Yun nga, yung sabi ko rin po kanina, na without God, we are nothing. Next. Where do we feel dead? Sa ano nga po natin, diba sa lately, diba parang na shake yung iba. Lately po, parang yung iba na burn out na, diba? But until we repent, it is only then we can experience the life of God. Kapag nanahan nga po tayo sa presensya ni Lord, ma-fulfill ulit tayo ng life of God. Tapos, sa mga pinagdadaanan po natin, isipin mo po kung gaano kabigat yung nagdadaanan mo dahil sa hindi mo kinoconfess. Instead sa Diyos ka unang lumalapit sa mga tao pa na pang temporary lang o pang yung binibigay nilang parang rest sa tao, yung comfort na binibigay nila pang temporary lang, di ba? Kay Lord tayo dapat mag-confess ng mga kabigatan natin, di ba? Sabi ni Lord, di ba? Dahil sa Kanya, He will show you kung paano siya kikilos sa buhay mo, di ba? What a friend we have in Jesus nga, di ba? Makikita din natin kung yung gano'n ka-faithful si Lord sa buhay natin. Na, yun nga sa last week ko ba, yung sa choir, na, yung sabi, Tagalog na, yung sabi po doon na, mahal tayo ni Lord kahit nobody's there. Tapos sabi, Jesus says, what are we to pray? What are we to pray? Why are we to pray? Because fundamentally, we are all dead. And then Jesus goes in a talk, what God does for us when we pray. Diba sabi, ask whatever you want, but I'm gonna tell you, I'm going to give you. He said, the Father in heaven will give you the Holy Spirit to those who ask Him. Okay, next. And yung Holy Spirit na, diba, ito po yung pinakamagandang regalo. Ito po yung pinaka-importanting regalo na natanggap natin mula sa Diyos, diba? Mababasa natin sa John 4, verse 10, Jesus replied, if you only knew
the gift of God has for you and who you are speaking to, you will ask me, and I will give you the living water. Diba? Kapag patuloy natin ina-ask kay Lord, diba, He will give us the Holy Spirit. Sabi din, diba, those who drink the water I will give will never be thirsty again. It become a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life. And dahil si Holy Spirit din po yung isa, yung parang nagbibigay pa sa atin ng satisfaction sa conclusion na. In conclusion, we may know how to pray when it comes to saying the right things, but from this parable, we learn we do not know how to pray until we learn to pray with persistence. Diba? Hindi nga natin malalaman yung prayer kung yung tunay na meaning ng prayer kung hindi nga tayo nag-persist. Diba? Isadagdag ko rin po, diba? God is not like that neighbor, is he, who was bothered and said, "Go away," but finally relented. God is so generous. He gave us more than we could even imagine, because since we can't comprehend God or His power or His wisdom or His resources, we can comprehend the Spirit even though He lives in us. That's why He is able to do exceeding abundantly above all we can ask or think. Don't dishonor God by doubting His generosity. Go to Him in the middle of your night and know you couldn't interrupt Him. He delights that you're there, and hold Him to His promises and be persistent and demand that He listen and give you what is best. Diba? Sa pagde-devotion nga natin, nagde-devotion tayo sa madaling araw, diba? But yung pagde-devotion nga natin sa madaling araw, diba? We can come boldly into the throne of grace, diba? Makikita natin sa book of Esther, makikita natin doon na we can, yung mga tao doon, hindi nila kayang makapasok sa kingdom, sa palasyo nang walang king's approval, walang approval ng kings na pwede siyang pumasok. Pero diba, gano'n kabait yung Diyos natin na we can come boldly. Binibigyan niya pa tayo ng time. He extend pa nga yung grace niya sa ngayong mga panahon, diba? Kaya dapat na maging seryoso na tayo sa prayer life natin, sa pagde-devotion natin kasi, diba? Jesus is coming. Sige lang. God.